Thank you, Ate Sol. Ma'am, you have got the name. Okay, Ma'am, you yes. mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin niyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. Yes. And you base that number on? I base that number on yung mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Sabi ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo, are you confident that that's enough to push for the issues ng dating Pangulong Duterte and your issues as well in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So, we want to push for that. Unity and continuity.